And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga pa pinaka-latest na balita natin nasagap ngayong araw mga kababayan. At mukhang may makukulong mga kapatid. Diba? Dahil nga itong si DOJ Secretary Boying Remulla mga kababayan, ipaiimbestigahan itong si Representative Alvarez. Dahil kung matatandaan nyo mga kapatid, noong nakaraang prayer rally nila with Murahan dyan sa may Davao, sinubukan lang naman niyang lasunin itong utak ng ating PNP at AFP. Sa pamamagitan ng pagsasabing mag-withdraw di umano ito ng suporta sa ating presidente. Diba? At hindi lang yan mga kababayan tahasan po niyang binalahura ang ating presidente at sinabi niyang walang pinag-aralan di umano ang ating mahal na Pangulo. Diba? Sabi ba naman niya doon mga kapatid, no, bakit kayo sumusunod dyan sa presidente? Wala namang pinag-aralan yan. Talagang niyurakan niya nung mga time na yun mga kapatid itong si President Marcos at ngayon mga kababayan malalagay ngayon itong si Alvarez sa hot seat. At mukha yatang nangangamoy rehas dito mga kapatid. At yan po ating pag-uusapan ngayon mga kababayan Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kapatid. Samantala, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice ang naging pahayag ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez Patay ka laban sa dyan. administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lagot. Sa harap nito, muling iginiit ng Defense Department na tapat ang AFP sa kanilang Commander-in-Chief at sa konstitusyon. Parang sinampal si Alvarez ng kaliwat kanan nun no? Yung isa sampal ng PNP, yung sa kabila naman sampal ng AFP. Akala niya kasi mga kapatid, no, kasing kitid ng utak niya ang utak nitong AFP at PNP. Kung kaya't basta-basta na lang niya sinabi yung mga bagay na yun. Pero hindi niya alam mga kababayan, no, nagmumukha lang siyang tanga nung sinabi niya yung mga bagay na yun. Dahil siguro naisip ng AFP at PNP, sino ka ba para sundin namin? Hindi porket kasama mo si Digong, susunod na kami sa inyo. Diba? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig doon mga kapatid sa naging sagot ng AFP at PNP sa kanya. Sinabi ba naman ng AFP at PNP, mananatili kaming tapat, no, sa aming Commander-in-Chief and sa konstitusyon. Tuloy. Si Mel Mora sa sentro ng balita. Umalma si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa naging panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa militar na bawiin na nila ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Teodoro, nananatiling tapat ang AFP sa konstitusyon at sa paglilingkod sa bayan at walang saysay ang anumang pagtatangka na baliktarin ito. Hindi lang masabi ni Gibo siguro mga kapatid no na sino ka ba Alvarez? 'Di ba representative ka lang? Matuto ka ngang lumugar, no? Ilagay mo nga sa tamang lugar yung sarili mo at 'wag mo kaming utos-utusan. Malapit nang matapos yung termino mo kaya i-enjoy mo na lang 'yan dahil sa susunod, no? wala ka na rin naman diyan, wala ka na rin diyan sa Kongreso. Tanggal ka na rin naman Diba? Kasi nga mga kapatid, by October yata matatapos na itong si Alvarez At panigurado yung mga kababayan, mag-a-attempt yan na tatakbo ng senador. Kaya nga ngayon nagpapabibo yan dyan ngayon sa tabi ni Duterte dahil gusto niyang na-expose yung pangalan niya. Kunwari, supporter siya ni Digong. No? Kaya nasabi ko sa inyo mga kapatid, itong mga politiko na dumidikit kay Duterte, na ang ina-after niyan, yun lang namang mga supporters ni Duterte. Na kung sakaling tatakbo sila ng eleksyon, may kwan na sila, no? May sasandalan na silang mga boto galing diyan sa mga supporters ni Duterte. Kaya lang naman dumidikit diyan sa Digong yung mga lintik na yan Kaya nga sabi ni Sara Duterte, mga manggagamit kayo, mga lintik kayo, ay pagpahingahin yung tatay ko. Ngayon, pag nakasuhan siya dito mga kababayan, no? Pag itong investigasyon ng DOJ makitaan siya ng butas no na ito ay rebellion o di kaya sedition. Nako,
Panigurado niyan mga kababayan, hindi na po yan makakatakbo. Tapos ang political career ni Alvarez. Tuloy natin. Kasabay niyan, wala rin umanong ibubungang maganda ang panawagan ni Alvarez at sa Wala naman talaga, no? Alam niyo mga kapatid, no, para sa mga hindi nakakahalata, ang pattern kasi nila, itong rally na ito, para bang job fair, no? Magkukolekta yan sila ng audience. Pagdating ngayon doon sa audience ng kanilang mga nakuliktang mga audience, mga kababayan, no, i-brainwash nila yan sa pamamagitan ng mga testimony nila na keso si BBM bangag, keso si BBM gumagamit ng droga, keso si Lisa Marcos involved sa kidnapping, o keso si Lisa Marcos utak di umano ng mga nakawan dyan sa PCSO, utak di umano sa smuggling, o ganon yan. Ganon nila niluluto yung utak ng mga nagiging audience nila. Pagkatapos yan mga kapatid, ano ang kasunod? Gusto nila mag-alsa itong mga tao na ito laban sa gobyerno. Kumbaga gagamitin nila itong mga tao na ito para magkaroon ng civil war. And what's next? Pag nagkaroon ng civil war, syempre ang presidente magre-response yan. Lalo na pag sobrang dami na nilang na brainwash at sobrang dami na ng kaguluhan dyan na nangyayari dahil dito sa kanilang pinagagawa. Ano kasunod? Martial law. Oh, yun talaga ang pattern na sinusundan nila ngayon. No? Kaya nga, di ba kayo nagtataka mga kababayan? Minsan na rin sinabi ni Digong yan na, oy, Mr. President, baka gusto mong mangyari sa'yo ang nangyari sa tatay mo kung paano siya pinalabas dyan sa Malacanang. Kung kaya't itong ginagawa nila ngayon mga kapatid, naka-pattern lahat yan. No, gusto nilang magkaroon ng civil war. Tapos pag-aalsa rebellion laban sa gobyerno. No, nang sa ganon itong presidente mag-declare ng martial law. At anong kasunod sa martial law? People power. Oh, ganon 'yun. Kasi hindi na mawala sa isip ko yung minsan nang sinabihan ni Tatay Digong, itong si BBM, na baka gusto mong matulad ka sa tatay mo. Oh, so ngayon, ang analyzation ko dito mga kapatid sa kanilang ginagawa, itong prayer rally na ito po yung parang recruitment nila ng kanilang gagamiting mga tao para magkaroon ng civil war, magkaroon ng mga kaguluhan. Kasi nga, kung ikaw ba naman, kung mahina-hina kukote mo 'di ba? Pag sinabi nila doon sa prayer rally nila na, ba't ka susunod diyan kay BBM? Gumagamit ng shabu yan, gumagamit ng illegal na pulburon yan. Itong si Lisa Marcos, sangkot yan sa kidnapping, sangkot yan sa tawag nito, pag nanakaw dyan sa pera ng PCSO. Ikaw, mahina-hina utak mo at wala kang pinag-aralan, anong iisipin mo? Ay, ganun ba? Dapat patalsikin na yung presidente na yan, patalsikin na yung mga Marcos na yan. Ganon ang purpose nitong mga prayer rally nila mga kapatid. Kung kaya't merong ibang mga LGU na hindi sila binibigyan ng permit dahil nakita na nila na harapan niya na sa internet, sa TV, na ganun ang ginagawa nila tuwing nagpi-prayer rally sila. Puro paninira sa gobyerno. At yan, ang isa sa mga dahilan mga kababayan kung bakit ayaw silang bigyan ng permit, no? Especially doon sa Bulacan. Kaya hindi sila binigyan ng permit mga kapatid dahil ayaw ng taga Bulacan na ma-impluwensyahan yung kanilang mga kababayan doon sa ginagawa nitong mga anti-government na ito. No. Ganun lang kasimple yun mga kapatid. Unang-una gusto nilang mag-recruit ng mga sasama sa kanila. Pagkatapos, siyempre, civil war. Next sa civil war, martial law. 'Di ba? Pagkatapos ng martial law, people power. Ganon, basic. Sino ang susunod na uupo? Alam nyo na kung sino yon mga kababayan. Tuloy. halip, posible pa itong humantong sa criminal investigation. Yan! Ang Department of Justice iniimbestigahan na rin ang sinabi ng kongresista. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pinasisiyasat niya kung maituturing na ba itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Rebellion naman talaga yan. Pang-uudyok yan eh. Napakaklaro mga kapatid, pang-uudyok yung kanilang ginagawa. No? Ano bang tawag niyo dyan sa magagather sila ng mga audience sila sa kuan, sa prayer rally nila, tapos uudyokan nila?
'Di ba? Klaro na kasi eh. 'Di ba? Pag pumunta ka sa rally nila, puro paninira sa gobyerno. Anong tawag mo doon? 'Di ba? Pang be-brainwash? Oh. Kaya posible, no, may rebellion diyan dahil ang dulo naman talaga ng mga rally-rally na 'yan, magre-rebelde talaga ang taong bayan 'yan. Dahil nga bini-brainwash nila na itong gobyerno isangkot sa mga ganito. Itong si President Marcos addict di umano. Oh, pang-uudyok 'yan, kaya naniniwala ako rebellion 'yan, no? May rebellion. Kumbaga, bini-build up nila na magrebuilde itong mga tao na ito, itong mga dumadalo sa rally nila. Nang sa ganun magkagulo, mag-declare ng martial law ang presidente. Ganun lang 'yun. Kahit naman sa Kamara, umalma rin sa sinabi ni Alvarez ang ilan niyang kasamahan at ang iba, nais na rin itong paimbestigahan sa House Ethics Committee. 'Yon. Dito mga kababayan, ang lakas ni Alvarez magsabi na walang pinag-aralan ang ating presidente, pero dito sa ginagawa niya, siya yung walang ethics. 'Di ba? Siya yung walang GMRC mga kapatid. At lalo sa lahat mga kababayan, parang siya tuloy ang walang pinag-aralan dito. 'Di ba? Ikaw leader ka ng iyong distrito, kilala kang congressman, tapos wala kang good manners and right conduct, no? Pagdating sa mahal na pangulo. Everyday yung mga nasasakupan diyan sa distrito mo, pumapasok sa eskwelahan, nakikita nila sa loob, nakikita ng mga kabataan, no? Pag pumapasok sila sa school nila, yung mukha ni BBM, no, nandun sa harapan ng blackboard nila, sa taas ng blackboard nila yung mukha ng presidente. Tapos ikaw na leader sa inyong distrito, ginaganyan mo ang mahal na presidente. Anong ibig mong sabihin nun? Oh, madali lang intindihin yon. Ikaw ang walang pinag-aralan, 'di ba? Illiterate na klaseng utak ng tao, no? Sabihin natin siguro degree holder ka whatsoever diyan, na kung ano-ano, no? Degree holder ka pero hindi mo ginamit ang iyong pinag-aralan, anong tawag sa iyo? Illiterate na klaseng tao. Oh, ganun lang 'yon. Pakinggan natin. Ang iba, nais na rin itong paimbestigahan sa House Ethics Committee. Oh. That is really rebellion. Okay. That is really seditious that they will Klaro withdraw na. support to our incumbent president who has the mandate of the people to govern our country as president. Because Patay ka when you dyan. ask for a withdrawal of support, then there will be a conflict because those who will heed his advice and withdraw support, the others who are supporting the president will have to come in also and enforce the law. Former Speaker Alvarez is a friend Ito of ba? mine, pero to actually ask the Philippine Army or the AFP to withdraw support to the president is not a good call. Dito mo talaga makikita mga kapatid, no, kung sino yung taong may utak at saka sino yung taong illiterate. 'Di ba? Buti pa tong mga kapwa niya kongresista, nakikita, no? Nakikita nila na mali talaga itong si Alvarez. 'Di ba? Tsaka tingnan niyo yung mga statement nila mga kababayan, na lahat 'yan ang concern nila is para sa security ng ating bansa. Ayaw nyo makipaggera ang Pilipinas sa China, pero hindi nyo inisip, no, na kung sakaling maniwala ang itong mga AFP at PNP sa inyo, baka mas magulo pa sa gera ng Pilipinas at China yung mangyayari sa loob ng ating bansa. Oh. Ito ding mga tanga-tangang naniniwala sa kanila, hindi rin nag-iisip, no? Hindi man lang nila walang mga common sense mga kapatid eh. Oh, sabi nila Alvarez, sabi nila Tatay Digong, no? Ayaw nilang magkagera ang Pilipinas at China dahil maraming masawi. Pero hindi nila inisip mga kababayan na kung sakaling magkaroon ng civil war dito sa loob ng bansa, baka mas marami pang masawi dahil sa kagagawan nito nila Alvarez, dahil sa pang-uudyok nila. 'Di ba? Hindi nila inisip 'yun. Oh. Alangan naman, 'di ba? Alangan naman na tatapikin lang kayo diyan ng ating ng ating mga kasundaluhan, kahit binabaril niyo na sila, pinagbabato niyo na sila. Syempre papuputukan din talaga kayo niyan. Oh, kung sakaling magkuan kayo diyan, gagawa kayo ng mga kaguluhan, alangan naman. 'Di ba? Wala kayong mga common sense eh. Oh. Kaya itong mga kasamahan ni Alvarez mga kapatid, no, nakikita nila walang magandang maidudulot yung panawagan mo, Alvarez,
dahil posible yang magdulot ng chaos sa loob ng sarili mong bansa. Oh. Buti kayo, nag-uutos lang kayo, nag-uudyok lang kayo. Kamusta naman yung mga mamamayang Pilipinong naniwala sa inyo? Kakalabanin nila ang gobyerno. O, gagamit sila ng dahas laban sa gobyerno dahil sa pang-uudyok nyo. Alang nga naman tutunganga nila yung AFP at PNP dyan pag dumating tayo sa punto na ganyan. O, di syempre, puprotektahan ng AFP at PNP ang bansa laban sa inyong mga rebelde. Oh, buti pa talaga, no? Ito sila Richard Gomez. And ito guys, kung sakali si Richard Gomez, no, tatakbo itong senador, ito iboboto ko to. Kasi tested na to no? From lower position hanggang sa hanggang sa naging congressman. No, nagsimula yata sa mayor to no? Ay, talagang experience at talagang may binabatbat silang dalawang mag-asawa. Kumpara naman kay Robin Padilla, mga kapatid. 'Di ba? Ito boto niya to. No, magaling to si Representative Richard Gomez, no. Isa to sa mga nakikita kong qualified maging senator at si Colonel Busita, no. Isa 'yan sa mga nakikita kong magandang mag-senator, mga kapatid, dahil maayos no, may alam talaga sa batas. Pero yung mga tulad nila Alvarez, mga kababayan, Robin Padilla, Diyos ko naman. No, maging iboto yung mga ganyang klaseng tao, mga kapatid. Tuloy natin. No, I will not submit to that. We as a citizen and the AFP as an agency under Philippine government will have to support its president fully. Nanindigan naman si Alvarez na handa siyang humarap sa anumang investigasyon, lalo Apa pa nga. niyang wala umano siyang ginagawang paglabag. O, diba? Wala siyang ginagawang paglabag. Ayon nga kay Roque, mga kapatid, sabi ni Roque, nanood ako ng statement doon sa SMNI. No? Freedom of speech lang daw yan ni Alvarez. Diba? Ganun sila katanga, mga kapatid. Freedom of speech lang daw yan. Oh. Tapos ano ba yan? May mga immunity na siyang pinagsasabi doon. Diba? Kasi sa pagkakaalam ko rin, mga kababayan, itong mga kongresista talaga, may immunity din naman talaga yan. No, kanya nga lang, meron po yung tawag nito, meron po yung parang guidelines, no, kung kailan i-apply yung immunity mo, no, kung applicable ba yung pagiging immune mo sa mga posibleng kaso sa iyo doon sa mga action na ginagawa mo. Kaya nga magkakaroon ito ng ng investigasyon dahil titingnan nila kung pwede bang i-apply dito yung pagiging immune niya di umano dito sa kanyang statement, no. Kaya nga sabi ng iba, no, masabi ng mga tulad ni Remulla, no, kung ito po ay siguro rebellion, posible talagang ipasok to sa rehas, mga kapatid, no. Sa rehas talaga bagsak nito. At sabi nga rin ni Gibo, di ba? No, posible siyang maimbestigahan sa criminal liabilities ba 'yon? No, dahil doon sa kanyang mga statement, 'di ba? Kaya kung ako lang, mga kapatid, masusunod dito, dapat talaga ikulong 'yan, no? Panggulo 'yan Panggulo sa ating bansa 'yan 'Di ba? Panglalason sa utak ng ating mga kababayan ginagawa nila. Tapos si Roque sasabihin niya, kuwan daw 'yan, anong tawag nun? Freedom of speech. Freedom of speech, animal. Alam niyo, mga kababayan, laging ganun ang rason nila. Sa tuwing nasisita sila, freedom of speech daw, demokrasya. Na ganun lagi yung palusot nila 'di ba? Pero yung dahil diyan sa mga ganyang bagay, mga pananalita na yan, freedom of speech, demokrasya, kaya ang daming mapang-abuso ngayong mga politiko, no, na inaabuso itong ating mahal na pangulo. Dahil sa mga ganyang defense mechanism nila, mga kababayan. Tama ba? Defense mechanism ba kung tawagin yan? Mga ganyang mga palusot nila, no? Yan yung ginagamit nilang pananggalang, mga kapatid, para hindi sila makasuhan. Yan yun Diyan sila nagtatago sa mga ganyang palusot freedom of speech daw, no, demokrasya. Kaya ang lalakas ng loob ng mga lintik na to, mga kapatid, no, na manira
Kung hindi gusto yung administrasyon, sisiraan. Pag hindi pumabor sa kanila yung desisyon ng administrasyon, sisiraan. Kung ano-ano mga fake news ipapalabas, no, para lang magmukha silang bayani, no, makakuha ng simpatya dito sa taong bayan, no. Ganun ang ginagawa ng mga yan eh. Oh. Pero pag ordinaryong tao nagsalita ng ganyan, nako, kulong agad. Pero pag sila, freedom of speech. Di ba? Kaya itong darating na election, mga kapatid, alam nyo na talaga kung sino yung mga iboboto nyo, no? Kilalanin nyo na. Ngayon pa lang, kilalanin nyo na. Pero sa tingin ko, kilala nyo naman na siguro kung sino yung mga hindi dapat iboto, mga kababayan. Tuloy. Mensahe pa niya sa kanyang mga kasamahang mambabatas. Siyempre, option naman ng House of Representatives yan kasi meron tayong dyan, yung House Ethics Committee. Yun na nga eh. Alam mo palang may ethics, may code of ethics kayo dyan eh. Sa loob ng Kongreso eh. O bakit hindi mo in-apply yan? Oh. Bakit hindi mo kinonsider yan bilang isang representative? Oh. Alam mo na pala eh. Oh, sino ang lumalabas ngayon na walang pinag-aralan sa iyong dalawa ni BBM? Diba? Oh. Sa kabila ng pang-aalipusta nyo sa presidente, ni minsan ba pinatulan kayo? Oh. Dito mo talaga makikita, mga kapatid, kung sino yung totoong edukado, no? Based doon sa kanilang mga action na pinapakita. Oh, klaro na. Oh. Simpleng ethics lang sa loob ng kwan nyo. Simpleng code of conduct nyo lang dyan sa loob ng opisina nyo, hindi mo alam. Oh. Or alam mo, pero gusto mo lang talaga magpabida dahil may iba ka pang interest. Simple lang yan eh. Diba? Hindi, sasagutin na lang natin kung meron nag-hain ng reklamo. Kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Wala pang Alam niyo, umaasa lang to eh. Dahil sabi nga doon, may immunity daw sila. Pero dapat, no, maamyendahan na yung mga immunity nitong mga kapatid, ano. Itong batas na nagbibigay ng immunity nitong mga kongresista na ito at maging sa mga senador. Dapat maamyendahan na yan. 'Di ba? Dahil napaka-bias po niyan, mga kababayan, no, para sa ating para doon sa mga taong inaalipusta nila at pinaglalait nila, no. Napaka-bias po ng immunity na yan. No, kaya dapat siguro i-revise na yung batas na nagsasabi at nagbibigay sa kanila ng immunity tuwing gumagawa sila ng katarantaduhan. O ngayon dito nyo makikita, mga kapatid, kung sino yung mapang-abuso sa kapangyarihan na mga politiko. Iboboto nyo pa ba yan? Di ba? Kita nyo na, kaya malakas yung loob nila dahil alam nilang may immunity sila. O ano sabi niya? O di mag-file sila ng kaso at sasagutin. Di ba? Ganun lang. Dahil alam nila, di naman ako basta-basta makukulong eh. May immunity ako eh. Kongresista ako eh. Di ba? Pero later on yan, magsisisi din kayo dahil nasa dulo pa rin ng bulpin ng taong bayan yung huling desisyon. pahayag ang House Ethics Committee kung ano ang magiging hakbang nila ukol sa issue. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So, hanggang dito na lang, mga kapatid, ano? Wala eh. Pero hopefully, mga kababayan, makitaan to ng butas at mabutasan talaga sila para magbayad naman sila ng kanilang mga kasalanan. Kasi tulad niyan, no, bibigyan ng immunity. Paano pag pinagpatuloy pa nila yung mga ganyang gawain nila at marami silang ma-convince, no, at sumunod sa mga ganyang adhikain nila. Kasi sa akin dito, mga kapatid, simple lang naman kasi ang ginagawa nila ngayon. No, nagbe-brainwash sila sa pamamagitan ng pag-rally nila diyan, pre-rally with murahan, 'di ba? 'Yun yung ginagawa nilang ahensya nila ngayon, baka parang tanggapan nila. Na sino man dumating diyan, o sige makinig kayo, ganito yung ating ganito yung ating presidente, mga ganong paninira, no. Tapos, siyempre, ikaw ba no, mahina din utak mo, di maniniwala ka, ganun ba? Adik pala ang ating pangulo. O di anong kasunod niyan? O pag sa tingin nila sapat na yung naipon nilang mga Pilipino, o ano gusto nyo? Hahayaan pa ba natin yan? Mag-aklas na tayo laban sa gobyerno. O,
yan na, simulan na ng gulo. Pagkatapos ng gulo, ano kasunod? Martial law. Pagkatapos ng martial law, ano kasunod? People power. Yan yun. Ganon yung nakikita ko. At hindi na ako nagtataka, no, kung bakit ganyan yung ginagawa nila. Dahil ayaw nga kay Digong, di ba? Minsan na niyang pinagbantaan si BBM niyan noong unang maisog rally nila na baka gusto mo sumunod ka sa yapak ng tatay mo kung paano ka pinalayas dyan. Kaya hindi na ako nagtaka mga kapatid at nabasa ko na kaagad yung kanilang mga pinagagawa dyan. Alright, ganun ang Pilipinas eh. Kaya dapat mga babayan, maging maingat tayo sa mga binoboto nating politiko. And kahit naman wala kayong pinag-aralan ako, wala din naman ako natapos eh. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ako basta-basta nadadala sa ganyang mga propaganda nila. Hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganyan. Mas pipiliin ko ang katahimikan sa loob ng ating bansa kumpara sa sumama dyan sa kanila at rally-rally dyan, mag-aaklas dyan laban sa gobyerno. Yan dapat isipin nyo. Ang isipin nyo dapat araw-araw kung paano kayo kumita ng pera. Yun dapat, no? Wag na kayong sumali sa mga ganyang mga estilo nila na nag-rally-rally sila dyan, no? Nagsasayang lang kayo ng oras imbis na kikita kayo sa araw na yan, wala, naubos yung lakas nyo dyan, no? At nasira pa yung inyong isipan dahil sa mga ganyang gawain nila. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please don't forget to subscribe and paki-like ng ating video. Adios.